afternoon mga katambay. At yun, ang oras natin ay mag-aalas 3 na. So yun. At welcome sa aking panibagong vlog na naman. Ang topic natin dito ay about sa New Year. Nakagisnan natin ng bagong taon. Yan. So yun mga katambay, topic natin ngayon about sa parating na bagong taon. Tradisyon ng mga nagpapaputok. Yan. So ayan, may nababalitaan kasi ko na may nagpapaputok na mga bata, mga minor. Miski naman tayo mga adult na nababalitaan ko, may nasusugatan, may napuputulan ng kamay, higit pa doon, hinahantong. Para maiwasan po natin yun, kung pwede, magpaingay na lang tayo, like sound system, mga takip ng kaldero. Kung may drum set kayo sa bahay nyo, yun na lang gamitin nyo, paingay. Yan. Tsaka, hindi po pwede sa mga bata, yung siguro mga 18 pababa. Bawal po magpaputok. Yan. Sa 18 pataas naman, ingat pa rin po tayo sa paputok. Huwag na po tayong gagamit ng halimbawa ng piccolo, ng 5-star, yan. Yan, pwede mga katulad ng sinturon ni Judas. Pwede yun. Pero actually, binabawalan na rin yun eh. Ang pinapayagan na lang po, yung quitis, lucis, yan. Pero mga nabanggit ko kanina, 5-star, sinturon ni Judas, pla, and then pop-up sa mga bata, tsaka yung piccolo, bawal po, para ligtas po tayo na parating na bagong taon. Yan. At yun lang. At sa mga bata po dyan na 18 pababa, wag na po tayo maging pasaway kung babawalan po tayo sa mga paputok. Para din naman sa atin yun, iniingat lang tayo sa trahedya na pwedeng mangyari. At higit sa lahat, mga bata man o matanda o adult, bawal na po ang gumamit ng mga boga. Yan. Mahigpit ngayon ang mga otoridad natin tungkol dyan sa paggamit ng
mga boga. Ako, simula nung bata ako, hindi ako gumagamit ng paputok. Hindi. Sound system lang. Gumagamit ako mga quitis, mga lucis. Yan. Mga lucis ang ano ko. Yung mga pailaw lang ba? Yun ang ginagamit ko nung bata ko. Ngayon, hindi na dahil napag-isip-isip ko rin na hindi ito safe. Lalo na sa mga mahihika. Yan. Ako wala naman akong hika, pero I just make sure na hindi ako magpapatputok. Kung ano man, every bagong taon man, nagpe-face mask ako kahit hindi pa uso nung pandemic na yan. Nagpe-face mask talaga ako pagka bagong taon. Or noon, walang face mask. Panyo lang. Ginagawa kong face mask. So, yun, naalala ko lang, nung wala pang face mask, hindi pa usong face mask, mga panyo pa lang nilalagay sa ilong. Pag naamoy ko, pumapasok na ako ng bahay. Yan. Iniinom ko ng kahit anong inumin para hindi ko lang siya ma-feel yung amoy. So yun, sa mga batang makakanood nito, sana po iwasan na po natin yung mga paputok, lalo na yung boga. Pagka binabawalan kayo ng hindi man magulang nyo, nakakatanda sa inyo, pagka binawalan kayo, magpaawat kayo kasi para din sa inyo yun. Para sa kaligtasan nyo kasi ayaw nila na mapahama kayo. Ayaw nila mabawasan yung parte ng katawan nyo. So, yan. So, yun. Bawal na po ang mga paputok. Yan. Every safe bagong taon po sa atin lahat. So, yun. At may isisingit lang akong video clip. So, yan. So, yun mga katambay. At hindi ko na nahanap yung video clip na yun. Pero may duduktong ako na sa mga ano po dyan, sa bato, sa mga
humihiram po dyan ng motor or bike or e-bike or sasakyan, sana po ingatan po natin ang mga hinihiram natin. Yan. Ingatan po natin ang hinihiram natin kasi hindi natin alam kung ano yung impact sa atin pagka sinole natin na may damage yung gamit. Hindi natin alam yung impact niyan. So, yun. May share lang ako sa inyo na ito, natandaan ko lang to. Sinabi din sa akin ng kasamaan ko sa pagbabike to. Wala daw siya. Malis, namili. Hindi niya dala yung bike niya. So, yung anak niya, may kaibigang lalaki na hiniram yung bike. Hindi pumayag nung una yung batang babae, yung anak ng kapitbahay ko. Hindi pumayag. Yung lalaking kaibigan, so hindi nakakadena yung bike, kinuha na lang. Basta-basta. At pagbalik, sira yung ganto, sira yung ganyan, maluwag dyan. So, sabi ng kapitbahay ko na yun, pinagalitan niya daw yung anak niya. Sabi ko, sana sinabihan mo na lang, hindi mo pinagalitan. Kasi, may tendency lalayo yung loob ng bata. Pinayuhan ko na lang siya na pag-aalis siya, ikadena niya na lang yung bike niya. Sinabihan ko siya na gano'n na lang gawin niya sa dalawang bike niya, ikadena para hindi magalaw. Tapos, yung mga tao sa bahay, halimbawa, mga anak, asawa, sabihan, huwag pagalitan ang mga anak, kundi sabihan lang. Kasi hindi alam din ng mga anak hindi din alam ng mga anak yung nasa isip ng hihiram. Yun. So, yun. Hinahanap ko yung video clip kanina. Hindi ko na nahanap. Maganda pa naman kwento ko dun. Pero but anyway, ikikwento ko na rin, i-share ko na rin sa inyo. May isang magkakapatid na yung panganay
Yung panganay, mild autism, kagaya ko. Tapos, yung pangalawa, nakabili ng sasakyan. May karanasan na sa pagdadrive yung panganay. Tsaka, nag-driving school siya, nagka-lisensya siya. So, hinihiram niya yung sasakyan sa pangalawang kapatid. Hindi niya pinapahiram. Itong panganay walang mapagsumbungan kasi wala na yung mga magulang nila. So, nagtatanim na pala yung panganay ng lungkot, sama ng loob. So, yun. Yung sinabi ng pangalawang kapatid yun na kahit mag-driving school ka, kahit may lisensya ka, hindi kita yung bawal ka magmaneho ang sasakyan ko. Kasi hindi ako nagturo sa'yo. Yung driving school ang nagturo sa'yo. So, pangit pakinggan sa isang panganay, lalo na ako, panganay ako, pangit pakinggan. Nakakasama talaga ng loob, pero deep inside, naintindihan mo rin yung sitwasyon. Kaya sa mga nakakaranas ng ganun, ang maipapayo ko lang is huwag nyo nang pilitin yung kaanak nyo ng may-ari ng motor or sasakyan na pairamin kayo. Kahit kompleto na kayo, lisensya, driving school, huwag nyo nang pilitin. Kumbaga, ganun na talaga sila eh. Ganun na talaga sila. Kaya sinasabi ng kapatid na yon na pangalawa, ingat na ingat sa kotse. Naintindihan ko po yun na maingat sa kotse. Pero kagaya nga ng sabi ko kanina about siren, ingat na ingat. Yan. Pagka may hiniram gamit, ingat na ingat. So ako, kasi naranasan ko yan eh, sa sarili kong kapatid. Ako, sumama din loob ko. Pero inisip ko na lang na kapatid ko naman to. Pagbigyan ko na lang. Yun ang pumasok sa isip ko that time na yun. Nung sama ng loob, unti-unti ko na nile-let go. Hanggang sa ngayon, nawala na yung sama ng loob ko. Yan. So, ayun.
may ikikwento pa ako sa inyong isa. Yan. Medyo mahaba to. So, ang ginawa ko dito sa vlog, yung tatlong content, pinag-isa ko na lang sa isang video. Ay ikakwento pa akong isa sa inyo na about din naman dun sa sa una kong vlog sa seller. Yan. May naranasan kasi kami ng father ko na may kausap kaming seller na sinesendan kami ng picture, video na maganda yung item. So pinuntan ng tatay ko kasi umuwi na ako eh. Tatay ko umuwi na din sa bahay niya eh. So madaling sabi, pinunta ng father ko. Hindi nakita ng father ko na sira-sira na yung e-bike. 10,000. Opo, tama po narinig nyo yung e-bike. Binibenta sa amin. Pinatulan naman namin kasi maganda, wala lang bubong, 10,000. Nung tinignan ng father ko, yan, hindi ko na sasabihin yung lugar kung saan niya pinuntahan yung e-bike. Ang tumawag sa akin yung father ko, sabi, "Nak, negative, sira-sira yung e-bike." So hindi na ako nalungkot kasi alam ko na yung sitwasyon na madaming nang lolokong mga seller ngayon. Yan. Para lang sa instant pera, instant money. Handa sila makapangloko ng buyer. Yun, sa payo ko, sa seller na yon, wag pong ganun. Wag po tayong instant pera. Kumbaga po, paghirapan po natin ang perang makakamit natin. Yan. Kasi pag kanang loko kayo ng tao, yung karma na yun is 3 times yung karma na yun. Plus 10 times na tiwala sa'yo ng tao. So, ang maganda, wag po tayo mangloko ng buyer. Para maganda pa ang imahe natin sa mga taong mapagbebentahan natin. Tsaka po, wag po tayo overpricing. Yan. Sa mga sirang item o pasira, tulad yan, e-bike,
hindi na umaandar, sira na baterya, sira na yung mga gulong, wag po tayo mag-overpricing. Yan, wag na tayo mag-overpricing. Kung alam natin yung sira yung ibebenta natin, i-low price lang. Tulad ko, may binenta akong bike. Yung BMX, kasi wala akong mga pyesa that time nun. Dating-dati na yon. Nagsisimula pa lang ako sa journey kong pagbabike repair. So wala akong pyesa, ang ginawa ko lang DIY. So alam kong pyesa na unit na bebenta ko, hindi ko na tinaasan yung presyo. Kahit ako malugi, okay lang. Basta yung tiwala ng tao sa akin ay buo. Walang problema, walang gasgas. Okay lang ako malugi. So, yan. So, yun. At, so, yun. Dito na magtatapos ang vlog natin. So, yun. Abang na lang po sa next vlog. Yan. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye.